Cloudy day daw today, sabi sa forecast. I just think about how do I share video on how to lead a media team, not how to lead when there's parties. May na-receive ako na email today. Well, sinalang ko muna yung bedsheet at saka mga kumot. And medyo malakas yung washer. So I don't know kung dinig ba sa microphone yung washer. Pero gusto ko rin i-test yung microphone sa ganong klaseng background noise. Galing sa Canadian Pacific yung email. And kinakabahan ako kung nagbago ba yung isip nila. Kasi parang sinabi na nila sa akin last week na mag-move forward sila with another candidate. So, hindi ko alam. Plano ko maglakad sa, hindi ko sure, kasi nagbago yung weather. Sabi, magiging partly cloudy na lang and medyo magkakaroon ng sunny na hour from 2 p.m. to 3 p.m. And kapag halimbawa naging sunny siya, pupunta ako dun sa Grizzly Lookout Bench. Mga 1 hour na lakaran lang yon from here. Super malayo yun, parang 3 kilometers away from here compare sa dun sa beach na pinupuntahan ko lagi or dun sa port ng Rocky Point Park. Pero depende, parang pabago-bago yung weather forecast. And kailangan ko rin makabalik ng maaga para maabutan ko yung either yung Save On or yung Thrifty kasi birthday ni Mama. Kailangan ko makabili ng flowers. And ito yung first birthday niya after niya mamatay. And hindi ako nakauwi sa amin. Pero ayun, si La Papa, naganda sila sa bahay namin sa QC. Ako, plano ko lang bumili ng flowers and baka kumain din kami sa labas ni Ran mamaya. And I think kaming dalawa lang. Ayoko munang makihalubilo ngayon sa sobrang maraming tao. Although paminsan-minsan umaattend din naman ako ng mga gatherings or mga dinner with mga kaibigan namin. Pero ngayon parang pinipili ko lang muna yung mga tao na gusto kong kasama kapag halimbawa lumalabas. And pinipili ko lang muna yung mga tao na gusto kong kausap. Feeling ko hindi ako okay lately. Well, hindi ako okay ilang months na. And I think isa yun sa mga reason kung bakit nahirapan din ako makahanap ng work ganyan. And yung overall parang mental health ko ganyan. Pero okay lang. Marami akong mga coping mechanism. Like, for example, yun nga, 2 to 3 times a week pumupunta ako sa gym. Hinihit ko yung 10,000 steps a day. And consistent ako doon. Minimake sure ko na nagko-consume ako ng social media content na positive lang lagi. Iniwasan ko yung mga bagay na feeling ko makaka-trigger sa emotional stability ko. Well, I think nabati ko yung weather. Pero okay lang, basta hindi umulan, okay lang. Okay, so holy shit. Medyo makulimlim today and well, magiging cloudy day for the next 3 to 4 days pa. Pero, I think alis kami mamaya. Kaso gusto ko nang umpisahan yung steps ko for today para hindi ako kapusin or maghapit kung sakasakaling hindi kami maglalakad mamaya sa downtown. Goal ko today is 10,000 steps. And 16 degrees Celsius lang today and uulan mamaya. 16 degrees Celsius ngayon. Pero pag halimbawa nag-sunset na mamaya, bababa pa yung
temperature down to 9 degrees Celsius. And sana hindi ako mapatid. Hindi ko sure kung bakit tuyo tong sapa na to today na nag-uulan naman the past few days. Ang sabi sa forecast, alas 7 pa daw ng gabi uulan, pero medyo umaambon-ambon na siya ngayon. Pero okay lang, hindi naman ako maglalakad ng malayong malayo. Parang tatargetan ko lang na maka 3,000 steps for now. And hanggang dun lang ako sa sawmill, dun sa ruin na sawmill, kasi hindi na siya operational for like 100 years. Nung mga, I think 1800s daw yun ginawa. And malapit lang yun. Mas malapit yun compare dun sa beach at saka dun sa Rocky Point na viewing deck. After nun, babalik na rin kagad ako. Kasi kailangan ko pumunta ng grocery and kailangan kong bumili ng flowers. Nag-reply na yung... Actually, no. So, nag-apply kasi ako dun sa Canadian Pacific. Tapos, nireject na nila ako 2 weeks ago. Sabi nila, they're moving forward with a different candidate. Pero ngayon, nag-email ulit sila and letting me know na ayun nga, na-fill out na yung position na in-applyan ko. So parang feeling ko tuloy 2 beses nila ako ni-reject. Parang aware naman ako na na-fill out na kasi nga may napili na kayo. Imposible namang, parang anong logic na may napili na silang candidate hindi pa fill out yung position. Pero ayun, parang siguro kailangan lang talaga nila ako i-reject twice. Nakaka-pressure din kasi medyo papaubos na rin yung funds ko, yung budget ko. Sa totoo lang, kung hindi nauubos yung funds ko, hindi na ako magtatrabaho. Wala na akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Okay, kailangan lang maging malikot yung mata ko at saka malakas yung pagsasalita ko dahil ayokong magkagulatan kami ng mga bear. Okay, naman. And dahil gloomy nga yung weather, hindi ako makakuha ng mga aesthetic shots na gusto ko. Yung merong golden ray of light sa mukha ko or sa buhok ko. Pero ganun talaga. Hindi ko makontrol. Medyo nag-struggle pa rin akong kontrolin tong gimbal. Nakakabobo pa rin siya. Malaking bagay din na hindi ako nakakaramdam ng judgment at saka social pressure ngayon kahit na nahihirapan ako maghanap ng trabaho or matagal na akong walang trabaho. Kasi I think napapalibutan ako ng mga tao na dumaan din sa ganitong situation. Yung alam yung pakiramdam pag nag-struggle ng ganito na matagal makahanap ng work. Nung nakaraan, umattend ako ng party. May nakausap ako doon na Pinay din siya, pero mas matagal na siya dito sa Canada compare sa akin. Nag-work na siya ngayon sa Microsoft, web designer. Pero sabi niya, inabot din siya ng mga 18 months bago nakapasok sa industry niya talaga sa tech at saka yung work na pinag-aralan niya talaga. And matagal din siyang naghanap ng work and nagpa-part-time sa mga retail at saka service na job. So sabi niya sa akin, tiisin ko lang daw. And kahit na hindi nga ako makahanap ng work na parang aligned talaga sa pinag-aralan at saka sa experience ko, kunin ko, okay lang yun for now. And i-take ko na pati yung mga trabaho na kahit part-time lang or mababa yung sahod. Kasi ganun din yung ginawa niya.
Pero hindi siya tumigil sa paghahanap ng work na aligned talaga sa experience at saka sa education niya. And masarap makakausap ng mga ganong klaseng tao na alam yung pinagdadaanan ko and alam yung nararamdaman ko kasi ayun nga, galing din sila sa ganon. Ito rin actually yung way papunta dun sa beach na pinuntahan ko ng isang araw pero hindi tayo aabot dun. Medyo mas malayo yun. Malapit lang tong sawmill. And actually, ito na yung parang kabilang dulo niya. So, ayan na lang siya. Well, dito, hindi tayo pwede pumunta dun sa ruins niya. Pero dun sa kabilang dulo, pwede tayo maglakad papunta dun sa parang may mga bricks pa siya na natitira. Yung mga pundasyon niya na bato nandun pa and safe maglakad dun. Ayokong mud flats kasi yung pinagtatayuan ng sawmill. So kapag delikado kapag halimbawa nalaglag dahil hihigupin ka ng mud flats. Okay, so ito na yung site na pwede natin lakaran. And nice na walang mga tao today. And nice din na low tide kasi normally parang makipot na daan lang talaga yan yung pag ganyan. Tapos itong side na to, lubog sa tubig yan. And yan na lang yung natitira sa sawmill. Medyo nakukulangan ako dun sa history na nakasulat dun sa dyan. Nakalagay lang na operational tong sawmill na to from 1882 to 1892. So parang 10 years lang siya operational, pero hindi na sinabi kung naging ano siya after niya i-close down kasi parang napaka sayang naman ang investment kung halimbawa 10 years lang siya open tapos alam mo yun, parang feeling ko hindi pa siya nag-return of income. Hanap lang tayo ng magandang pwesto and may baon ako, kakainin ko siya dito. Syempre protein dessert. Hindi ako makahanap ng magandang pwestuhan pero what the heck, hindi ko ma-imagine kung anong itsura nito. May mga vandalism na dito. Hindi ko ma-imagine kung ano itsura nito nung operational pa siya. Sana makahanap tayo ng magandang pwesto. Yung medyo dramatic, medyo cinematic na mauupuan. Hindi ba delikadong? Feeling ko konting tulak na lang matitibag na tong. Kanina pa ako salita pero namatay na pala yung microphone ko. So kailangan kong ulitin tong part na to. Ito na yung pinakamalinis at saka pinaka-flat na pwede kong upuan at saka kainan. And hindi naman siya mahirap akyatin. Ayan, mabilis lang siyang akyatin. And ayun, flat yung surface dito. So okay siya. So kailangan na lang kita ngayon iakyat din dito para may maganda akong shot. Sorry. Ayun, hindi siya magiging cinematic dahil walang sunset and walang araw, pero actually hindi na rin masama. I mean, maganda naman yung view ng karagatan. Alright. So, ang baon natin for today's video ay, as usual, protein snacks. And blueberry at saka strawberry lang siya na medyo natunaw na, syempre frozen.
dahil hindi natin afford yung fresh. Actually, mura lang rin naman yung fresh. Pero ganun din, pagka halimbawa binili mo ng fresh tapos hindi mo naman mauubos, hindi mo kakainin ng isang bagsakan. Ang ending nun, i-freeze mo pa rin siya. Fuck! Oof. Alright. Lunchtime. Actually, hindi lunchtime. Merienda time lang. Merienda time with multo ng sawmill. So, iniisip ko kung halimbawa 1882 to 1892. For sure, wala nang buhay sa mga tao na nagtrabaho dito. Sarap. And wala na siyang peaches kasi may pumapak ng peaches. Ang ingay naman ng pato. Oh, nice. Ang galing mag-landing ng mga pato. Okay, so oras na para kunan ng... Actually, bato lang yan. Akala ko rin parang penguin or ibon. Pero kunan natin ng picture yung mga pato dito. Pa-orange na yung mga dahon ng mga puno. Picturean ko lang yung mga pato para meron akong pang transition. Ito yung flowers na nabili ko kahapon. Okay naman siya. Maganda naman siya. So, chrysanthemums, stargazer daw to. Dalawa yung stargazer. Tapos may alam ko may roses to. Hindi siya roses. Nakalimutan ko na kung anong tawag dito. Carnation. Tsaka may dahon. Yan, para sa birthday ni Mama. Hindi pa rin sumisikat yung araw. Pero papunta kami ngayon sa Rocky Point Park. Kakain kami saglit. And nagbago kasi yung forecast. Sabi, sa sunny day or at least partly cloudy ngayong hapon, pero hindi pa rin siya lumalabas. Ito yung isa sa mga favorite namin na kainan dito sa Port Moody, Gabby and Jules. Yes. Pesto, this one, pesto tomato. So ito yung in-order ko for today. So dessert to, apple crumble, and malaki siya. At saka itong red hot chili crispy pata. So nice. With coffee of course. And may 30% daw na chance umulan. Pero sana mag-start siya kapag tapos na kami kumain. Well, hindi pa rin umuulan and tapos na kami kumain. Inuubos ko na lang yung kape pero feeling ko mag-i-struggle akong i-color correct tong video na to kasi hindi ko alam kung paano i-turn off yung LUT. Yeah, I don't know.
bahala na si Batman na figure out ko na kung paano i-turn off yung lot. And tingnan natin tong. So yung numbering nila dito, hindi kasi sila nagbibigay ng menu, so order ka lang dun sa harap, tapos bibigyan ka nila ng number. And may kasama siyang fresh flowers. Okay. Nag-uumpisa na mag-orange and yellow yung mga dahon pa. Fall na. And itong mga nandito, red na sila. And maganda yan kapag halimbawa nag-red, orange, and yellow na talaga yung karamihan sa mga puno dito. Okay, so dadaan muna kami sa Rocky Point bago umuwi. And merong masarap na ice creaman doon, Rocky Point ice cream. And nagtataka ako na actually feeling ko sikat na talaga yung ube kasi meron silang ube flavor doon. And dati parang napaka-rare makakita ng ube flavor sa labas ng Pilipinas. Pero natutuwa naman ako na meron ng ube flavor dito. Pero I don't know, parang feeling ko iba pa rin yung lasa talaga ng pag yung ube gawa sa Pilipinas. Parang dito, hindi ko sure, parang may halo siyang something na hindi ube. Siguro kamote or gabi, I don't know. Ang baba ng ulap. Halos na natakpan yung kalahati ng bundok. And naakyat ko na yung almost half niyan. Merong lookout area doon ng mga, well, ang tawag doon sa lookout area, grizzly bear lookout. Pero bihira lang rin lumabas or makita ng mga grizzly bear doon. Karamihan dito black bear lang. And 17 degrees Celsius ngayon. And yan yung Rocky Point ice cream. Nandyan yung, well, sana merong ube flavor sila today. Minsan kasi wala. Minsan mabilis maubos. Pero marami pa rin namang ibang masarap na flavor. May mga seasonal sila ngayon na yung peppermint, tsaka pumpkin spice. Meron silang ubi ice cream, yay! Legit yung lasa. And hindi masyadong mahaba yung pila. Dahil kasi malamig today. Or super cloudy, kaya hindi masyadong well, actually, hindi rin masyadong matao ngayon. Usually, puno ng mga nagpipiknik yung ground na yan. Maglalatag lang sila ng kumot. Everyday, paaga ng paaga yung oras ng sunset ng mga 1 or 2 minutes hanggang sa dumating yung point ng winter na around siguro mga 4 p.m. pa lang, gabi na, madilim na. Dun sa terrace kung saan ako nagstay for 2 years, mga late 3 p.m. pa lang, gabi na, madilim na dun pag winter. Pero pag summer naman, minsan alas 11 na ng gabi, maliwanag pa rin. And inaabot doon ng mga siguro 9:50 yung pinaka-late na sunset kapag summer. And kahit nag-sunset na, parang magstay pa rin yung liwanag ng mga around 1 hour pa magstay yung liwanag. Hindi ko sure kung maganda ba yung lighting ko, pero I think may edit ko naman siya ng maayos. Ngayon lang namin na-realize na may in-order kami sa Gabby and Jules na hindi nila naisama dun sa pagsaserve. Ngayon, iniisip namin kung na-charge ba kami dun. Pero tinitingnan namin yung bill kung magkano yung na-charge sa amin. Kasi yung lahat ng in-order ko, $21 siya. Tapos, pero yung total bill, around $37 lang.
Ngayon, dahil kulang ng isang dish si Ran, parang almost same kami ng in-order. Dapat around $21 din yung nabill sa kanya. Pero, ayun, hindi kami inabot ng $40. So, we therefore conclude na hindi rin siya na-charge dun sa kung ano man yung in-order niya na hindi na-serve. Pero, I don't know. Ngayon lang rin namin na-realize. Masyado siyang occupied sa French class niya. Ano ba? Ayun, nag-research din ako ng konti tungkol dun sa Old Mill site. So, after niya ma-close, hindi na siya ginamit. So, eventually, na-overtake na lang siya ng mga damo at saka ng mga puno-puno. And recently lang rin siya kinonvert or mini-maintain sa park para ma-visit pa rin ng mga tao and makapag-spread ng awareness tungkol sa kung paano na-build yung city ng Port Moody. Kasi naging importanteng site siya nung 1900s para mag-move or maging city yung Port Moody. Kasi sobrang daming mills dito. Nag-stop lang ng operation yung mga mills nung kumonte na yung puno. And nag-move na inward. Nung na-build yung railway kasi, parang mas nag-move pa inward yung mga mills para mas maraming puno kasi inward or sa gitna ng Canada. And medyo nag-cause yun ng decline sa milling business or sa lumber business na galing dito sa Port Moody. Bukod dun sa fact na kumukonti na nga lang rin yung puno dahil sa logging. Ano pa ba? Naisip ko rin, dapat, actually, nung medyo ilang araw ko nang iniisip to, naisip ko rin na dapat transparent yung mga job fair pagdating sa success rate ng event nila. Or ano ba yung measurement para ma-consider na success yung isang job fair? Depende ba yun sa dami ng tao na umattend or depende ba sa dami ng mga companies na nag-participate? Pero dapat importante rin na transparent sila kung may mga na-hire ba dun sa nangyaring job fair. Kasi kung halimbawa, wala naman talaga, parang, ano pa yung point? Pero I think may point din naman kasi syempre, importante na may makapag-build tayo ng connection or ng network and nangyayari yan sa job fair. Pero kailangan i-include din siguro natin or nila kung may mga tao ba talaga na hire or nagkakaroon ng job sa job fair after ng job fair. Ayun lang. Gusto ko rin i-dedicate tong video na to kay Orlin Micompal Patigdas. Mahal na mahal kita, mahal na mahal ka namin.